Another day, another J. Fern's wife story. Alas 7 nga pala ng umaga ako nagpapatuka ng mga manok. Ang una kong pinapatuka ay yung mga nakaalpas na mga broodhen. Iniitsan ko lang sila ng patuka sa tabi ng broodcock para masanay silang lumalapit sa broodcock. Meron din silang nakahiwalay na patuka dun sa may kubo. Sa kubo ko nilalagay ang layer pellet nila para hindi matuka ng broodcock. Mananaba kasi ng sobra ang broodcock pag natutuka niya ang patuka ng mga broodhen. Baka magkasapola at mahihirapan na siyang mambaba. Pagkatapos, yung mga nasa battery cage naman ang pinapatuka ako at yung mga nasa multipurpose pen. Pagkatapos, ito namang mga bull stag na nakatali dito sa gilid ng bahay namin. Yung nakatali sa gitna ay cock na. 2 years old na yan. Panghuli naman itong mga baby stags at cockerels. Pagkatapos ay inilabas ko na ang mga sisiw at inilagay sa kahon para patukain na rin sila. 6 na silang sisiw, yung 5 sisiw dyan ay anak ng black lava at yung isa naman ay anak ng golden boy. Huling napisa yung anak ng golden boy. 4 ang itlog niyan, isa lang ang may magandang similya. Nakakatuwa ang mga sisiw, masisigla at matatakaw kumain. Maya-maya ito ay maglilipara na dyan sa kahon. Bago magpainom, habang hinihintay kong maubos ng mga manok ang patuka nila, ay magwawalis muna ako. Laging madaming laglag na dahon ng mangga ang likod ng bahay namin. Yung lumang maiksing walis ang ginagamit ko kapag idadastan ko na ang mga tuyong dahon. Mahirap kasing gamitin yung bagong bili kong walis tingting dahil sobrang haba. Hindi ko na kasi yun pinutulan ng maiksi dahil matigas na yung dulo ng tingting niya. Para matagal umiksi at matagal ko din siyang magamit, winawalisan ko din lagi yung mga naka-scratch pen ng mga cockerels at baby stag. Kailangan laging malinis ang pwesto nila para hindi sila nagkakasakit. Nililipat ko din sila ng pwesto para laging malinis ang ginagalawan nila. Pagkatapos ay inilabas ko ng kubo ang mga cockerels na nasa scratch pen para makapagpainit sila at makapulpog na rin. Ito yung aming mga lemon sweater cockerels. 4 months pa lang ito. Tsaka ito, bali 4 sila. Ayan. Nung pumunta kami ng Cavite ay sisiw pa ito kasama pa ng inahin nung iniwan namin. Pagbalik namin malalaki na. Walang bakuna ito. Hindi na bakunahan pero sa awa ng Diyos hindi sila nagkakasakit. Basta lang talaga ang secret lang para hindi magkasakit ang manok, dapat laging malinis. Lang, oh. Ang lalaki na nila. Para na silang baby stag. 4 months. Tsaka hindi namin yan inaalpasan at walang ang bakuna. Pag nag-booster kami, sasabay na sila. Pag nagbakuna kaming booster, lang lilinisin ang mga ipot nila para hindi sila nagkakasakit. May tinira kaming pullet na hatch sweater. Yan. Kakatawa, may puti yung dulo ng buntot. Yan ang itinira ni Chicken, gagawing broodhen hatch sweater. Bali 10 pa pala itong mga baby stag na nandito na dadalhin sa cording area. Tali na lahat ng paa.
Umalis siya sa tangkal, wala ng pwesto. At ito yung tatlo. Hindi sila pwedeng pagsamasangahin at nagpapalukan. Ayan. At ito yung bulik. Malaki na. Matapang yun. Mukhang uhaw na ang aking mga alaga, kaya ako'y magpapainom na. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next story. Bye!